may mga makilala tayo na gusto mag-Muslim, pero ito yung topic na iniisip nila. Kaya talaga may connection sa dawa dahil marami din ako na kilala na yung lalaki after namin idawa, malinaw na sa kanya yung Islam. Tanggap na talaga niya, naniniwala siya isa lang ang Diyos sa dapat sambahin. Si Muhammad ay huling sugo at propeta. Si Jesus ay tinatanggap niya propeta na daw. Sabi niya, ito lang isang concern ko. Ito lang isang concern ko. Yung pag-aasawa niya ng marami. Kasi winarningan ako ng asawa ko na wag ako magmumuslim. Sa totoo lang, kung nangangamba ka, kayong mga hindi Muslim na nanonood, pag nangangamba kayo ng asawa nyo, baka magbabae o mag-asawa ng marami, pag Muslimin nyo, sa totoo lang, baliktad. Pag Muslimin nyo, bakit? Sa iba, isa nga lang, apat naman ang kabit. Saan kayo doon? Apat naman ang jowa. Diba? Kapag pinagbabawal mo sa mga lalaki, tignan mo yung mga sample. Paumanhi kung may mga fathers o mga pares na nanonood. Pinagbawal nila sa kanilang sarili ng mag-asawa. Ano ngayon nangyayari? Daming balitang nare-rape. Pare na nag-rape. Pare ni-rape si Madre minsan. Kasi iwasan mo panunood lagi ng GMA teleserye. GMA teleserye ang nagpapakita lang ng mga ganyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko po ay kung pwede po bang dahilan na makipaghiwalay sa asawa kung ito po hindi nabibigay pangailangan ng asawa ng pagkagastos. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng pasasalamat at papuri ay sa Allah lamang, Panginoon ng buong salibutan, at ang kanyang pagpapala ay sumating huling propeta sa kanyang pamilya kasama ng sinuman sumunod sa kanya. Maraming salamat sa inyo sa pagtitipon natin ulit na ito at pagtugon nyo sa ating invitation. Maraming salamat din sa Mopa Academy na invite sa akin dito ulit na makapagbahagi tayo ng patungkol sa Islam na kaalaman. Alam na natin ang topic ngayon kaya mukhang marami tayo, mashallah, habot ng 30. Lalo kung maaga ito siguro na post, na update ang lahat ng isang araw, makakaabang-abang ito agad. Siguro 100 tayo dito ngayon. So, siguro maraming nag-join dahil sa topic na interesado ang lahat for sure, babae man o lalaki. Pero lang yung mga no, naway sana mapanood nila ito dahil ito ay seryosong topic at hindi ginawa lang para laro at para lang pagtawanan o kwentuhan o guy talk. Yung sinasabing guy talk na minsan, pag mga lalaki magkakasama, is ito talaga nagiging topic nila kadalasan. At hindi dapat marinig ng babae yun. At hindi lahat ng oras is pwedeng i-apply din ang guy talk. Kasi may mga ibang lalaki din na medyo minsan wala sa mood o sensitibo. Kaya minsan din hindi nakakabiro ang guy talk na ganito. Dahil naalala ko noon yung may magpupunta ng Umrah na nakapag-post sila ng mali na may kasama, pwede daw sumama mga babae na single. Hanggat sa pinabawi ng Islamic Center nila. Ang nangyari ngayon, na paasa tuloy yung ibang babae na makakasama sila at piniim ako na humingi ng tulong kasi baka kakilala ko daw yung mga nandoon. Tapos ginagaytok ako yung daiya na yun na sinasabing, walang solusyon ko hindi mag-asawa siya dito ng ustad o ganito o daiya. Hindi ako natuwa doon kasi medyo pang babastos doon sa babae dahil naka-engage na yung babae na yun at kilala ko yun. So, hindi lahat ng oras na na-apply ang ganitong guy talk. Kahit pa sabihin mong close mo, kunwari kaibigan ko, no? So anyway, pupunta na din tayo doon sa topic na ito, ang pagdadagdag ng asawa sa Islam or sinasabing polygamy. Ang dapat din malaman ng mga Kristiyano o mga hindi Muslims ay makinig din mabuti, inshallah, patungkol sa topic na ito. Ang Islam, ang tanging relihiyon na tatanggapin lamang ng Allah sa kabilang buhay. Kaya kung sino man mga babaeng nagdadalawang isip mag-Muslim o lalaki, dahil lang sa topic na ito, ay pakinggan nyo mabuti. Medyo malawak itong issue na to pagdating sa pagdadagdag ng asawa. Pero bago tayo pumunta doon, inshallah, banggitin lang muna natin dito mga shinare ni Sheikh sa atin sa Islam Q&A kay Sheikh Al-Munajjid. So rulings, ano ba yung pag-aasawa ng marami? Yun ang alam ng mga maraming non-Muslim. Kaya bakit ko naisip din itong topic bukod sa dumami yung makapansin sa Mopa Academy at mag-join ng live na ito. At may kinalaman din to sa dawa dahil sa Pilipinas, ito yung number 1 misconception din ng mga non-Muslim sa atin. Diba? Tama ba? Hindi. Ito yung isa sa kadalasan tinatanong nila. Bukod sa pagkatapos din nila tanungin bakit kayo hindi kumakain ng baboy, pangalawang tanong lagi ito, dami yung asawa. Tama, hindi? So, dahil sa mga iba siguro dito na estudyante o mag-enroll pa lang sa Mopa Academy, isa na din to sa misconception na tinatanong palagi sa atin dawa. So, ang ruling ng pagdadagdag ng asawa sa Islam, pinahintulot sa atin sa Sharia ang
plural marriage, ang pagmamarami ng asawa. Ito po ay sa lalaki hindi sa babae. Mamaya dahating din tayo dyan. Totoo ng sinabi ng Allah sa Quran. Ano bang dalil na pwede magdagdag? Sabi ng Allah sa Quran dito sa Surah Nisa, chapter 4, verse 3. 4:3 tandaan niyo. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. So malapit na kaulugan sabi ng Allah dito. Kung inyong pinangangambahan na hindi ninyo magawang maging makatarungan sa mga ulilang babae, magkagayon, pakasalan ang ibang mga kababaihan inaakala ninyo makasisiya para sa inyo. 2, 3, o 4. Ngunit kung inyong pinangangambahan na hindi ninyo magawang maging pantay, magkagayon, pakasalan lamang ang isa. Mukhang abot ngiting tenga mga babae sa part na ito. At kung hindi nyo kaya, then isa lang. Doon sobrang saya ng mga babae sa part na yun, alam ko. So malinaw, ito yung verse, ito yung dalil na pwedeng magdagdag. Diniretso nga ng Allah 2, 3, o 4. At kung kayo naman ay nangangamba na hindi kayo maging makatarungan, then isa lang. So pinakita, ito yung verse, na pinapakita na inaalaw sa Quran o inaalaw sa atin ang plural marriage, ang pag-aasawa ng marami pagdadagdag ay according to Islam Sharia. Ang lalaki ay pwedeng mag-asawa ng 1, 2, 3, o 4 in the sense that he have number. Pero hindi naman permissible for him that more than 4. Ang pag-aasawa na higit pa sa 4 ay hindi ito pinahihintulutan. Okay? Hindi pwede. Kasi minsan may mga 5 Naitanong din namin sa Sheikh yan, kay Sheikh Ibrahim Al-Ghid. Sabi pa nga niya haram bawal, hindi pwede. Lagpas doon. So condition, nandun na tayo sa condition. Ano yung condition ng polygamy? Or sa Islam, ang duwaya, di ba? Sa Mindanao, tinatawagin ng duwaya. It should be noted that there are conditions attached to plural marriage. At kailangan i-note nyo na meron itong mga condition. Una is justice or fairness. Okay? Humiti na naman yung mga babae dito. Dahil sinabi ng Allah dito sa Quran, sa Surah Nisa, yun nga, yung kanina nabanggit natin. But if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then only one. At pag kayo ay nangangamba na hindi nyo kaya maging makatarungan, then isa lang. Okay? So, itong verse daw ay pinapakita na kapag ang lalaki ay takot at hindi niya kaya na maging makatarungan sa kanyang mga asawa, then isa lang. Then it is forbidden for him to marry one. At bawal sa kanya na mag-asawa ng isa pa. Then it is forbidden for him to marry more than one. Hindi ko to sinasabi dahil porket may nakikinig dito or whatever. Ito ay ganito kaganda ang Islam, justice at real talk or katotohanan. Kasi binabasa natin yung sabi ng ating scholar. So sinusunod ko lang dito kung ano yung shinare ng ating scholar. Unlike sa mga ibang pananampalataya na mismo yung kanilang mga leader, either pastor or pare, ay nagsasabi ng mga something na wala naman talaga sa katuruan ng kanilang pananampalataya, wala sa Biblia, wala di ba? Magbabawal sila ng mga, tulad nangyari sa mga Hudyo. Pinagbabawal nila yung mga pinahintulot ng Allah at pinapahintulot nila yung pinagbabawal ng Allah. Binabaliktad nila. Sa atin, real talk, kung ano to, ano shinare ng ating mga nakaunawa sa Islam, ating mga naunang scholar, din ito yun. So, regard daw sa what mean by justice? Anong ibig sabihin yun? Na maging makatarungan or fairness. Hindi ko lang ano yung fairness sa Tagalog, pero justice, di ba, makatarungan. Kapag ang lalaki, kapag siya ay nangangamba din, isa lang. What means? Ang justice na tinutukoy dito, para sa isang lalaki na maging pahintulot sa kanya na makapag-asawa, magdagdag pa ng isa pang asawa, ang tinutukoy dito na kailangan niya maging makatarungan is yung pagtrato ng equal, pantay-pantay sa kanyang mga asawa, trato ng pantay-pantay, at equal in terms of spending, sa paggastos, tulad ng damit, clothing, spending at night, sa din ng oras sa kanila, sa gabi, saka sa mga material things that are under his control. With regards to justice of fairs or fairness in terms of love, patungkol naman sa justice naman o pagiging tawag dito sa Tagalog, makatarungan sa pag-ibig, sa pagmamahal, ay sinasabi ito ay hindi kasama. Okay? Kasi ito din dinadali ng mga babae itong aya na ito. So, hindi nila naunawaan na, tama yung pagkaunawa nila na hindi daw mapapantay ng lalaki yung pagmamahal niya. Pero, wala yung connection sa ibig sabihin, wag na siya mag-asawa kung hindi niya mapantay yung pagmamahal. Ang tinutukoy na dapat maging justice dito is yung ginagastos, yung equal. Yung dapat maging pantay siya is yung gastusin.
pananamit, pagkain, spending, yung paggastos sa kanya. Pagdating naman sa pag-ibig o pagmamahal, hindi yung kasama. Dahil ngayon mga lalaki na mangingiti. You will never be able to do perfect justice between wives, even if it is your ardent desire. Sa Tagalog nito na check ko kanina, kailanman ay wala kayong kakayahang magbigay ng pantay na damdamin sa pagitan ng inyong mga asawa kahit kayo ay magsumikap gawin ito. Kaya huwag kayong kumiling ng labis sa isa sa kanila upang maiwan ang isa sa balag ng alangan. Lalim na Tagalog to. At kung inyong iwasto ang inyong asal, katakutan ang Allah, magkagayon ang Allah na lagi nagpapatawad, maawain. So malinaw doon na ang pagmamahal ng lalaki, walang problema, walang makontrol doon. Hindi mo control talaga 'yon. Yung isa medyo mas mahal mo yung isa. Pero yung nga, wag naman yung isa hindi mo talaga totally mahal. Napaka ano 'yun, 'di ba? Parehas mo silang mahal pero yung isa siguro umaangat, 'di ba? Mas gusto mo ito kaysa dun sa mas mataas ang ano mo dito. Hindi mo yung makokontrol. Hindi yung kasama sa pagiging justice mo talaga na pananagutan mo na sinasabing kasi hindi mo yung makontrol. Ang tanging justice dito is yung gastusin para sa kanila. Malinaw po 'yun. Inshallah. Nawalam. The evidence for this condition is the verse. Patungkol sa naman sa mga hindi maging makatarungan or walang financial ganun. Sa mga hindi pa naman makapag-asawa, kailangan alam natin na sinasabi magtiis. Pinayo nga ng propeta yung mga shabab, yung mga kaya mag-asawa, mag-asawa na. Kung hindi naman kaya is sinasabi din dito na mag-ayuno sila. At dito magantay sila sa panahon na bibigyan sila ng Allah ng kayamanan sa mga taong gusto na mag-asawa na walang pandori, pang financial, ganun inshallah. Bakit ang polygamy is permissible sa Islam? Ang plural marriage, hini-help niya na ma-increase ang number bilang ng mga ummah, ang bilang ng nation ni Prophet Muhammad, ang mga Muslims, na dumami tayo sa bilang. At alam natin na isa din ito sa pamamaraan na para dumami tayo. Ang mga wais na tao, alam nila ang pagdami ng mga anak o pagdami ng lahi ay nakakalakas ng isang nasyon, isang ummah sa pag-increase ng mga numbers ng mga workers, di ba? At taas ng ekonomiya, standard, pag ang leader nagtatakbo ng namamalakad ng state ng isang bansa o lugar, may mga iba kasi na tao na nagki-claim tulad yung nag-aalala sila sa mga pag-increase, pagdami daw ng populasyon. Sa totoo lang, kung titignan mo ang mundo, napakaraming ang space eh. Sa atin pa lang sa Pilipinas, ang daming probinsya na halos hindi nga maabutan ng eskwelahan or ospital. Yung ba sinasabing overpopulation? Ang Allah, alam niya kung ano yung nililikha niya, kung gaano karami, kung siksikan na ba sa mundo. Alam niya lahat ito, siya ang gumagawa nito. Ikaw ba naman yung factory mo, gawa ka ng gawa ng mga paninda na alam mo na siksikan, wala nang buwibili? Well, tao yun, nagkakamali. Ang Allah, hindi. Alam niya kung overpopulation na ba ang mundo? Hindi. Sa paglikha niya ng tao. So dinagdag ko lang yun, wala sa anon dito sa Sheikh kasi naisip ko yung mga ganong common sense na claim na kailangan may family planning or whatever. So kahit sa Sheikh ko, sabi niya hindi din pwede yung ganyan sa family planning sa atin, hindi din pwede yung ganun. Ang Allah nagsusustento, dito sinabi nga dito na ang Allah nagpo-provide. Tignan mo, alam na mga ibang gobyerno yan o mga administration na kapag maraming tao o maraming lahi ang isang economy, bansa, ay ito ay malakas. Sinampol ni Sheikh dito, sabi niya, look at China for example. Tignan mo daw ang China, the greatest nation on the earth as far as a number. So, alam natin ang China napakalakas. Wala daw dito na magtatangka na makipaggera sa China sa sobrang dami nila. Sobrang lakas. Dami ng tao. So dito, alam natin sa kabilang buhay, gusto din makita ng propeta na tayo yung pinakamarami na followers niya. At kung paano dadami din, kung hindi, sa pamamagitan din ng pag-asawa o pag-aanak ng marami. Kaya nga 'di ba, in-advise din ng propeta na mag-asawa kayong babaeng pala anak. Yung hindi yung sinasabing hindi kayang mag-anak. Well, andun na din sa ibang lalaki yung gusto mag-asawa ng ganoon, pero ang ibig sabihin din dito, mag-asawa yung nagpaparami din. So, ano pa yung mga benepisyo dito? Bakit? Pagkatapos natin nabanggit ito, ngayon baka nag-aantay yung mga non-Muslim. Bakit ganun sa Islam? Bakit? Buti na lang sa Kristiyano, isa lang kuno. O sa ibang religion. Well, sa Mormons, pwede nga sila mag-asawa kahit walang bilang eh. Hanggang 6. May napanood akong interview na kahit 6 nag-asawa siya. Wala pang fix, kahit mismo yung nanay at yung daughter, inasawa din. So, sa mga ibang religion, may mga nagpa-practice. Ngayon, patungkol kasi sa pag-aasawa ng marami, bago natin tapusin itong kay Sheikh, malapit na di matapos. May mga makilala tayo na gusto mag-Muslim, pero
ito yung topic na iniisip nila. Kaya talaga may connection sa dawa dahil marami din ako na kilala na yung lalaki after namin idawa, malinaw na sa kanya yung Islam. Tanggap na talaga niya, naniniwala siya isa lang ang Diyos na dapat sambahin. Si Muhammad ay huling sugo at propeta. Si Jesus ay tinatanggap niya propeta na daw, hindi daw talaga Diyos o anak ng Diyos. Ngayon, sabi namin, din magsyahada ka na, ano pang naiiwan? Sabi niya, ito lang isang concern ko. Ito lang isang concern ko. Yung pag-aasawa niya ng marami. Kasi winarningan ako ng asawa ko na wag ako magmumuslim. Dahil lang baka daw mag-asawa daw ako ng marami. Well, sa totoo lang, marami na akong ginawang video 2 beses yata patungkol sa magpasalamat ang babae ngayon panahon. Ang mga babae, magpasalamat sila na dumating ang Islam, na kumpleto ng Islam yung batas at pamamaraan ng buhay ng tao. Pasalamat sila dahil kung wala ang Islam, then siguro ang mga lalaki ngayon mas maraming asawa. Muslim man o hindi. Bakit? Ang pag-aasawa ng marami, hindi naman Islam ang nag-utos. Yun ang tatandaan ng mga babae. Ang pag-aasawa ng marami ay hindi ang Islam ang mismo nagbigay nitong idea o nagsabing gawin ito. Ito ay nature ng lalaki. Nature. Kasi kung babalik tayo sa panahon noon, sina Abraham, 2 asawa niya sa Biblia pa lang. Sa Biblia nga daw, 3 eh. Meron pa isa doon pangalan na isang babae, kalimutan ko lang. 3 nga eh. Which is, ang alam natin sa Islam, ni 2. Sa kanila, 3. Si Propeta Solomon, ang daming asawa sa Biblia. Kung mababasa niya umabot ng 700, 400 o 700 ang asawa niya. So, ang dami kung iisipin mo. Noon panahon, nature, gawain talaga ng lalaki is mag-asawa ng maraming babae. Yan ang gawain, nature na, normal na to sa panahon nila noon. Kaya ang Islam, simula pa lang sa panahon ni Adam. Pero nakumpleto lang ang batas niya sa panahon ni Prophet Muhammad. Kaya, yung dumating na ang batas ng Islam sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu ay ang mga sahaba, o mga kasamahan niya, yung mga Arabo sa panahon na yon ay napakaraming asawa, hindi lang po 4. May mga 5, may mga 10, may mga 20, ganun karami. Yung mga pagano na Arabo, hindi pa sila Muslim yung time na yon. Mas marami silang asawa noon panahon. Yung dumating ang batas ng Islam, Islam pa ang nag-cut nitong pamamaraan. Siya pa ang nagtigil nito, siya pa ang nagputol ng ganitong gawain ng lalaki. Ngayon, ngumiti yung mga nagulat na na-shock yung mga babae. Oh, hindi. Alhamdulillah. So, salamat nga pala, dumating talaga ang Islam. Kung hindi, ang dami. Yes, pasalamat kayo, dumating ang Islam, pinutol niya ito. Kaya sa panahon ng propeta, kung sino yung may mga dumating itong batas na ito, so sino yung mga sahaba na may mga higit 5-10, ay putol. Cut, hanggang 4 lang. At kung hindi pa kaya, 1 lang. Tignan nyo yung benepisyo. Ngayon, ngumingiti yung mga babae. Inshallah, papangitiin naman natin yung mga lalaki. Maya-maya. So, ang Islam pa ang nagputol. So, magpasalamat sila. Intindihin nila na kung hindi dumating si Prophet Muhammad o ang Islam, sigurado mga lalaki gawain natin ngayon, baka ako naka 50 na din. So, ngayon, malinaw na sa atin to, okay? Para sa mga gusto mag-Muslim at ito ay nagdududa sila. Kasi meron din, ito yung isang na-meet ko din, ganyan din ang dahilan niya. Baka daw magalit ang asawa niya. Kasi bago daw siya mag-abroad, sinabihan siya ng asawa niya, wag ka magmumuslim doon, baka magdumami lang asawa mo. Well, sa totoo lang, kung nangangamba ka, kayong mga hindi Muslim na nanonood, pag nangangamba kayo ng asawa niyo, baka babae o mag-asawa ng marami, pag Muslimin niyo, sa totoo lang, baliktad. Pag Muslimin niyo, bakit? Kasi pag nag-Muslim siya, mawawala kabit. Mawawala ang kabit niya. Mawawala ang girlfriend niya. Mawawala yung mga bayarin na babae na pinupuntahan niya sa bar. Maraming mawawala sa kanya, pati alak at sugal, 'di ba? At bisyo, sabong, lahat mawawala sa kanya. Maraming mawawala na mga bawal na iyong kinakagalitan araw-araw at dahilan ng inyong pag-aaway. So maraming mawawala. So kung nangangamba ka na baka baliktad, pag Muslimin mo siya para tumino, dahil pwede nga 4 pero pag hindi niya kaya, 1 lang. So ikaw pa rin. 'Di ba? Kung nag-aalala ka, pero kung sa totoo lang nag-aalala ka, huwag mo siya pananatiliin sa inyong pananampalataya. Bakit? Sa inyo, 1 nga daw, 1 lang. 1 lang daw, sabi ng simbahan. Kahit hindi naman sabi ng Bible. Sabi nga ng Bible, magparami kayo. Paano kayo magpaparami sa 1 lang? Pinagbawal ba? Sino nagbawal? Simbahan lamang nagbawal. So, 1 nga lang, lagi natin tinutukso ang Muslim. Ang Muslim, 4 asawa, daming asawa. At least sa Islam, 4 asawa, legal. Lahat may karapatan, may bahay, sinusustentuhan, may anak, legal, nasa apelido ng yung mga anak na sa tatay, trato ng tama, pantay, sila lang, hindi palaboy-laboy na baba. At least 4, legal at asawa. Sa iba, 1 nga lang, 4 naman ang kabit. Saan kayo doon? 4 naman ang jowa, di ba? Kaya maraming nagkakaproblema at babaeng nabubuntis na walang ama, yung kanilang anak. So, kung mas nag-aalala ka, isipin mo,
Pag dyan siya sa inyo, mas malaya siya. Pwede siya magpunta sa bar, pwede siya magkaliwat kanan jowa sa cellphone niya kung sino siyang kachat. Pwede siya magkabit. So kung ikaw nag-aalala, alisin mo siya dyan sa inyong pananampalataya, ilagay mo siya sa Islam dahil dito matuturuan siya ng values at manners. Di ba? Hindi naiisip ng mga babae yun. Pero ano din problema nangyari dito sa babae na to? Please lang kasi live ito. Anong problema din? Bakit yung babae na yon? Saan niya nakuha yung pag-iisip niya na ganun? Itong non-Muslim na babae na nag-warning doon sa asawa niya. Alam niyo kung ano din problema? Okay, may chance din na kayo manalo ng Quran. Inshallah, stay in. Stay lang kayo. So, yung babae na yon, yung non-Muslim na nag-warning sa asawa niya, may kaibigan siyang Muslima. Ito din yung problema dito, makinig yung mga Muslima. Ito din yung problema. May kaibigan siyang isang Muslim na babae na panay marites sa kanya kung ano nangyayari sa kanila mag-asawa dahil sa nag-asawa daw yung asawa niya ng iba pa, nagdagdag daw. So, siya, kung ano yung na-experience siya na injustice sa asawa niya, ikinukwento niya dito sa kaibigan niyang Kristiyano na alam mo yung buhay namin ganito ganyan kasi yung asawa ko nagdagdag ng asawa, pinabayaan lang kami, hindi kami nasustentuhan, palagi siya nandun. Ngayon, nagka-idea itong non-Muslim na babae, ganito pala, ang pangit para sa mga Muslim. Tingnan mo, pag nag-asawa nga naman talaga, may iiwan ka, ganito, ganyan. Yan ang winarning niya doon sa asawa niya. So, sino may pakana, sino may shaitan? Yung marites natin na kapwang Muslima na sinishare sa iba yung problema nilang mag-asawa. Na pinapalabas niya na ang duwaya o ang polygamy sa Islam ay nakakasama. So, mas nagmagaling ka pa sa Allah at sa kanyang propeta, na hindi ako galit dito. Sinasabi ko lang kasi tingnan mo yung damage na nagagawa niya sa paligid niya. Ang Allah ba ay magpapahintulot at ang kanyang propeta ng akala mo ikakasama natin? Magpapahintulot sila na ikakasama ng buong bayan o buong mundo? Di ba? Hindi. Alam nila anong ginagawa nila. Ang propeta hindi nagsasabi ng kanyang sa pangsarili lamang. So, kung sa tingin mo na yun ang dahilan, yung pagduduwayan ng asawa mo, kaya kayo nagkasira-sira ng buhay mo, ganyan, hindi kayo sustentuhan. Well, sisihin mo lang yung asawa mo, yung lalaki lang na yun. Hindi niya sinusunod ang Islam. Siya lang yung may damage, siya lang yung may problema. Kasi kung titignan mo sa history, sa story ng mga sahaba, may nakita ka na mga sahaba nagduwaya na ang mga kwento ng asawa nila is hindi maganda. Magbigay ka ng sahabi na babae na may kwento siyang hindi maganda, hindi justice yung asawa niya. Iilan lang. Sino sa kwento na hindi may gusto sa ganung bagay? Si Aisha nga eh. Alam mo yung pagsiselos mo, walang sinabi kay Aisha. Si Aisha halos nakasakit na ng isa sa mga babae at si Aisha unang scholar na babae sa Islam, asawa ng propeta, radhiyallahu anhu. Siya mismo kahit patay na sinisilosan pa niya. Ganun kaselosa si Aisha. Scholar ng mga Muslima, unang babaeng scholar sa Islam. Karamihan ng hadith, mga kwento hadith na galing sa privacy ng propeta sa loob ng bahay na pangyayari ay siya ang pinagkukuhanan ng kaalaman. Paano matulog ang propeta, paano kumain, kasi syempre sa loob ng bahay yun, siya lang nakakakita. So siya lang, sa kanya yung hadith na lahat patungkol sa gawain ng propeta sa bahay. So isa siya sa unang scholar na babae sa Islam na karamihan ng narration ay galing sa kanya. Pero kita nyo, may pagsiselos. Nature ng babae ang pagsiselos. At sabi ko nga, nature din ng lalaki hindi kontento sa isa. Ganun lang yun. Ngayon, malinaw na tayo dun sa part na sinasabi ko na hindi ito nakaka-damage o sasabing nakakasira. Depende lang dun sa lalaki ang sisihin mo. Kasi kung babalik ka sa history ng mga kasamahan ng propeta, si Aisha mismo, kahit ganun siya kaselosa, pati patay, siniselos niya. Sinong patay? Yung unang asawa ng propeta sa Sallam, si Khadija, radhiyallahu anha. Wala na siya mas pinagsiselosan sa lahat ng asawa ng propeta kung hindi yung pa yung wala na. Ganun siya sobrang kasilosa. Pero siya ba may naikwento na hindi naging justice ang propeta? Siya ba may nakwento na nagano sila? Yes, may nakwento siya naghihirap sila. Buwan na halos walang usok na lumalabas sa bahay ng propeta, sa bahay ni Aisha. Ano ibig sabihin? Walang usok. Dahil walang sinasaing, walang ginagatong, walang inaapoy, sinisindi ang apoy sa loob ng bahay, sa labas ng kusina, sa sobrang wala nang mailuto. Nagulat ang isang nagtanong, paano kayo kumakain? Well, date siya katubig. 2 buwan, 3 buwan, date siya katubig. Hindi natin sinasabi hindi makatarungan ng propeta, pero sa sobrang busy na sa Islam at sa da'wa, doon nilaan ang buong buhay nila at wala na silang halos makain. Wala silang iniwan sa pangsarili. Kaya kung kulto ang Islam o kulto si Prophet Muhammad, then tignan nyo yung mga kulto na nabubuo dyan o yung mga ibang religion, bakit yung mayaman ng pastor nila at pare? Bakit ang gagarang ng mga kotse? Pero ang propeta namin walang-wala. Yung mamamatay na nga lang siya kahit isang ginto, hindi niya iniwan sa kanyang bahay. Kaya wala silang mabibintang na ganun. Ngayon, sana huwag mag-share yung mga ibang Muslima na nangyayari sa inyo, bagkus yan ay baka pagsubok
sure, pagsubok sa'yo. Siguro kasi ang hilig nyo tumingin sa mga pogi lang o yung mga motivational speaker ko no sa social media na ang gagaling magsalita, daiya, mashallah, guwapo na, all in full package, parang full package abs. So, nabiktima ka lang ng scam. After mo pangasawa is lumabas ang tunay na kulay. So, kagagawan mo yun. Baka ikaw din ay may masamang ugali kaya binigay din ng Allah sa'yo yung babagay na lalaki sa'yo. Hindi natin alam. Kaya wag mo i-share yung pangyayari sa buhay mo na idadahilan mo dahil sa duwaya kaya naging ganun ang buhay nyo. Well, wala akong nabasa sa mga sahaba na naglikramo ang mga asawa nila sa pagiging unjustice ng mga sahaba sa mga asawa nila. Sa iyo lang yan. So yun lang ang malaman din ng mga non-Muslim na alhamdulillah dumating ang Islam, pinutol niya yung ganito, binigyan pa yan ng rules, kung hindi kaya isa lang. So hindi mo mabibintang ang Islam sa bagay na yun, magpasalamat ka pa nga. So kung nag-aalala ka sa asawa mo, sa totoo lang pag Muslimin mo dahil mas mawawala sa kanya yung mga bagay na yun, kaysa manatili siya sa pananampalataya nyo, na kung saan mas malaya pa siya gumawa ng kahit anong gusto niya. So ano bang benepisyo ang pag-aasawa ng marami sa mga Muslim? Ano bang meron dito sa mga lalaki na mag-asawa ng marami? Meron dito shinare ang Sheikh na una, alam din natin na dumadami ang bilang ng babae. Bukod sa mas maraming namamatay na lalaki o nakukulong o sa panahon natin ngayon, maraming lalaki naging LGBT or naging Becky na. So nabawasan na naman another problema ng bilang ng lalaki. Sa gera, mas maraming lalaki na namamatay. So maraming bilang ng babae at bukod sa mas maraming babaeng pinapanganak. Okay? At inshallah magto 30 minutes na tayo. So maraming babaeng pinapanganak. Kahit ako pansin ko talaga karamihan ng kaibigan ko, puro babae ang anak. Alhamdulillah, ako nabigyan ako ng 3 lalaki. So medyo nakaka-proud sa mga ibang lalaki na magkaroon ng maraming anak na lalaki kasi alam nila ikakalat ang lahi nila. So dito, sinasabi din, there are some men, meron daw mga ibang lalaki na malakas ang strong physical desire daw nila, ang pagnanasa nila malakas. So ang minsan ng isang babae daw ay hindi sapat para sa kanya. Kaya if the door is closed, kung isasara ang pinto ng pag-aasawa, pagdadagdag para sa kanya, na kung saan binabawal mo siya, itong lalaki na to na malakas ang pagnanasa, then mauuwi lang siya sa paggawa minsan ng masama. Magiging mahirap ito para sa kanya. Tapos kung saan baka makabukas ng pintuan ng syaitan para sa kanya na gumawa ng mas masama. 'Di ba? Kapag pinagbabawal mo sa mga lalaki, tignan mo yung mga sample. Paumanhi kung may mga fathers o mga pares na nanonood. Pinagbawal nila sa kanilang sarili ng mag-asawa. Ano ngayon nangyayari? Daming balitang nare-rape. Pare na nag-rape. Pare ni rape si madre minsan. Pare ng rape ng kanyang. Ang dami. Bakit? Kasi inano nila yung nature, yung paglikha sa kanila ng Diyos eh. Try mo hindi kumain. 'Di ba? May mga tao na magsasabi, gusto ko magpatato kasi may choice. Huwag kang barat sa sarili mong balat. Balat ko to eh. Gusto ko gawin kung anong gusto ko gawin dito. Hindi. Hindi mo magagawa kahit anong gusto mo sa katawan mo. Bakit? Hindi mo control. Huwag kang matulog, huwag kang kumain. Kaya mo. Taon. Huwag kang matulog, huwag kang kumain. Hindi mo kaya. Ibig sabihin ng katawan mo, sumusuko talaga sa Allah. Sa paglikha sa Kanya, sa fitra, sa nature niya. Hindi mo kayang umiwas sa pagkain at hindi matulog. Dahil ito talaga, ang katawan mo mismo sumusuko sa lumikha sa Kanya. Ikaw na lang ang may choice talaga na pasaway. So kita mo, hindi mo talaga sariling choice din. Wala ka din magawa. Dahil ang katawan mo mismo sumusuko. Alam natin na maraming mga babae nawawalan ng asawa o mga babaeng hindi makahanap ng lalaki makapag-asawa. Totoo yan. Punta tayo sa Russia, napakaraming bilang ng babae. Sa ibang part ng Europe, napakarami daw ng bilang ng babae doon. So, anong ginagawa tuloy yung mga babaeng single, mga hindi makahanap ng asawa? Makikita mo lang sa bar, kita mo lang sa tabi ng kalsada sa gabi, sa LA, sa Las Vegas. Makikita mo lang sa mga, paano ko alam yan? Siyempre sa mga balita. So, doon, nakikita mo na wala silang direksyon sa buhay o nagpapagamit na lang, nagiging isang parang gamitan na lang, paumanhin sa mga babaeng gano'n nanonood. Kasi yun ang totoo. Dahil sa pagkukulang ng mga lalaki o paghihigpit o pagbabago niya sa batas ng Diyos, is kayo tuloy, dumadami ang single. Di ba? Mga babaeng hindi na makahanap ng magiging asawa nila. At nagagamit na lang ng ibang lalaki, nabubuntis, na walang ama. Ang mga bata, maraming pinapanganak na walang ama, na nasisira ang lineage nila, hindi alam kung sino ang tatay. Ngayon naman, bakit ang mga babae, baka tanong nila, bakit ang babae hindi pinapayagan mag-asawa ng marami? Well, alam natin sa Islam, wala naman yon, hindi itinuro or pinayagan ang mga babae na pwede mag-asawa. Ay hindi nature ng babae, hindi ka aya-aya tignan, di ba? Hindi maganda. So, kahit pa tignan mo kung mag-aanak siya, kaninong ama?
Well, yung mga insulto nga, yung mga philosophy, well, meron tayong DNA test na yun. Pwede naman paglabas ng bata, i-DNA. Well, unfair yun. Kunwari yung isang babae, 2, 3 asawa niya. Well, pag nabuntis siya, lahat kami gagastos doon. Yung pala, paglabas, hindi ko anak. Well, bayad mo, balik mo sa akin yung ginastos. Ang pangit tignan. Sample natin sa isang baso. Isang basong tubig. Ngayon, may 4 na basong malinis, walang tubig. Ilagay mo lahat yon ng tubig. Ano mangyayari doon sa 4 na baso? Kaya mong inumin? Malinis, tubig siya lahat. Pero, isang basong walang laman. Ngayon may 4 na basong, iba-iba ang flavor. May gatas, may tubig, may juice, may coke. Pagsamahin mo yung lahat sa isang baso, kaya mong inumin tong baso na to? Sana yung logic na yun medyo nagbigay ng sense sa'yo na hindi nga bagay sa isang babae na gabi-gabi, iba-ibang lalaki. Meron siyang African, meron siyang Pakistani, meron siyang Arabo, then meron siyang Pilipino. Hindi kaya sa isang babae tignan, tapos pag nanganak ay kaninong ama. Masisira ang lineage, masisira ang family tree niya. Kung ititrace ng bata kung kanino siya tatay galing, tapos isa lang ang nanay, parang hindi ganun ka ganda tignan. Pero lang sa mga byuda na namatayan ng asawa or na divorce at may anak sa iba. Ibang usapan yun. Pero yung sasabihin natin doble, katulad ng lalaki, iba. Pero yung pagsiselos, yes, sa tingin ko, yung pagsiselos ng babae, pareha sa pagsiselos ng lalaki, na kung paano kami nagsiselos na ayaw namin kayong makita ng iba, whatever. Ganun din siguro ang pagsiselos ng babae. Pero pag kaya nga itong tiniis, inshallah, sa kabilang buhay, alam mo na ang reward mo na makukuha mo sa Allah kasi tiniis mo. Okay? Hindi sasayangin ng Allah yung pagtitiis mo, yung sabar mo, yung naramdaman mo sa puso mo na selos. Kasi sa kabilang buhay, aalisin na yun ng Allah. Inshallah. Aalisin na yan na sa puso mo na pagsiselos mo. So, sabi nga nila, sharing is caring. Share your blessing ka mo. So, kung alam mo ang asawa mo is makakabuti or alam niya ang kanyang limit din, alam niya na may takot siya sa Allah at alam niya kung kailan niya kaya, at huwag nyo din isipin na yun, financial, kaya hindi niya kaya. Inshallah, ang Allah nagpo-provide. So, huwag ka din madamot. Kung iisipin mo din, sample, di ba, pinagdadamot mo yung asawa mo kasi silosa ka. Di ba? Tandaan mo din na ang Allah ang pinakasiloso sa lahat. At creation niya yan. Meron isang sahaba na kinikwento nila, kamu-Muslim lang, nagbalik Islam, na namatay agad, kinuha ng Allah. Siloso ang Allah. Ayaw niya na mapunta ka sa iba or sa kanya ka lang sumamba. Sa kanya, siya ang lumikha sa'yo. So, imagine mo yan, asawa mo, ibinigay lang niya din sa'yo, ipinahiram lang niya sa'yo. Balang araw, pag kinuha din niya yan, nasaan ka na, mag-aasawa ka din ng iba. Di ka din makatis. So, imagine mo, pinaghihigpitan mo, ano mo yung tao na, alam mo naman na pinahiram lang din sa'yo ng Allah, ibiniyayaan ka ng Allah ng lalaking hindi lang siguro may itsura, or hindi lang straight sa Islam or whatever, di ba? Hindi ako nagpaparinig dito, pero sinasabi ko lang totoo. Ngayon ngumingiti yung mga lalaki. Sabi ko sa inyo, pantay tayo eh. Papangitiin natin yung babae, papangitiin din natin yung lalaki mamaya. So, patas ang Islam, justice sa lahat. So, maraming salamat sa inyong pagtugon dito. Sino man po may katanungan, inshallah magtaas po ng kamay. Maraming salamat sa inyo. Sana maulit po ito at maka-join tayo dito. Huwag niyo po kalimutan mag-join sa Mopa Academy. Ikaw, Adam, paglaki mo, pababawalan kita mag-apat hanggat hindi ka tumino. So, sabi dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa po sa inyo ay may chance na manalo ng Quran pen ngayon gabi. Inshallah. Magkakaroon po tayo ng question and answer. Pagkatapos ng ating lecture, raise your hand. Para sa mga lalaki ay mag-chat po, sa mga babae naman. So, sa mga lalaki, magtaas ng kamay. Sa mga babae naman is mag-chat kayo ng inyong mga tanong, inshallah. May mga katanungan po, mag-antay tayo inshallah. Ida-download ko na naman yata yung yung sa may pen, yung number para maano tayo. Dinilit ko na kasi yata. Meron pa dito. Okay, kung hanggang ilang number tayo para inshallah. Naglalamig na, patay na. Mi po, may tanong. Okay. Si Nurfaida may tanong. Sa mga lalaki, walang tatanong. Mukhang na-satisfy, mukhang masaya na, mukhang, hoy, wag niyo ako idamay. Sabi ni Ibrahim Casey, ganito ganyan, pwede ito yung mo. Wag ganon. Ang binabasa ko din nasa Islamic din, hindi ako naisabi niyan. Huwag niyo ako idamay dito. Mamaya tawagan ako ng mga asawa niya na dahil daw sa lecture ko kaya kayo naging wild. May kasalanan po ba ang babae na magkagusto sa may asawa na? Okay. Pero walang asawa si babae, okay? Medyo iba yung pagkaintindi ko. Okay, so walang asawa si babae. Nagkakagusto siya sa lalaki na may asawa na. Tanungin natin may mga experience dyan. Sino ba dito na hindi naman duwaya, tawag doon? Yes, nakipagduwaya. Yung lalaking gusto niya is may asawa na pala. Well, yung pagkakagusto, naalala ko, hindi mo naman makontrol. Nagkahanga ka doon sa isang lalaki na siguro pinapanood mo, whatever, na kilala mo. Pero as long as hindi malagay sa haram, di ba? Hindi mo siya i-date, magzina, chat-chat na, alam mo yon, may konting, wala namang kailangan, chat lang para lang
Tapos sisiraan mo yung asawa niya para iwanan niya yun, or gustong-gusto mo naman na sa'yo na yung attention niya. Yung iba yung intention mo, di ba? Yung intention mo hindi para maging parte ng pamilya niya, o saluhin ka din niya, o maging alagaan ka din niya, tulad ng ginawa niya sa asawa niya, or best friend mo yung asawa niya, kaya gusto niyo mag-share ng isang asawa. How about sa Islam po? Bawal po ba? Wala alam kung paano yung tanong mo at kasi nagkakagusto ka sa isang lalaki may asawa. Yun nga, wag mong ilalabas lang yung pagnanasa mo na magawa mo na haram sa kanya dahil hindi pa kayo asawa. Pero alam mong may asawa na siya, wala tayo, kasi iwasan mo panunood lagi ng GMA teleserye. GMA teleserye nagpapakita lang ng mga ganyan na, ay may asawa na yung lalaki, bawal mo na yung mahalin, taken na. Gawain ng mga kuffar yan eh, taken na. Sa Islam, walang taken na as long as hanggat bakante pa si lalaki ng 4. Walang taken yan. Taken lang yung number 1. Taken, pero hindi pa taken yung number 2. Iwasan kasi panonood ng telenovela ng mga Kristiyano. Sila nagpapasubo sa mga babae na pangit. Alam ko sa TV, sa palabas, lalo sa atin, tuwing hapon, lagi na pinapalabas sa mga pelikula ng mga ganyan, na mga nagka-problema kasi yung lalaki may kabit, o yung lalaki na may nagustuhan na ibang babae. Yung babae may nagustuhan sa lalaki na may asawa na. Ipinapasuboy na sa utak ng mga tao na pangit yun, ganun. Ang maganda lang, magjowa ka, magkabit ka, magbar, ganyan. Yan yung pinapasuboy na yun yung pwede, yun yung maganda. Pero yung maging halal, masama, pangit tignan na mag-asawa ng another. So, yun, sila nagsusubo sa ating utak. Si Janet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko po ay kung pwede po bang dahilan ng makipaghiwalay sa asawa kung ito po hindi nabibigay pangailangan ng asawa ng pagkagastos, pangailangan ng asawang babae since sila po ay nagsasama. So, masyadong mga babae talaga may mga pinagdadaanan yung mga viewers natin dito. Kaya sabi ko nga, sensitibo itong salita, itong topic, hindi medyo kinikwento na parang tawa-tawa. Kasi hindi natin alam din yung mga ibang pinagdadaanan ng mga iba. So, yung patungkol dito kay Janet, pag pinagdadaanan, walaikum salam muna, pag yung dinadaanan ng isang babaeng ganito, hindi natin alam kung ikaw or may kakilala ka, pupunta kayo sa court. Sa court. Kahit yung mga scholar natin ganyan, kahit si Sheikh Ibrahim Al-Ghait. Pagdating sa mga ganyang problema mag-asawa, sabi nga, mahkama. Doon kayo sa court. Kasi ang court mag-iimbestiga yan. Ang korte, titignan niya, iimbestigahan nila yung asawa mo, anong problema nyo. May interview yan, hindi basta-basta narinig lang para marites. Okay, sige, hiwalay mo na. Dito ka na lang sister, ako kaya ko. Di ba, mga ganyan, mga gawain na ibang daya. Oops, sorry. So, tawag dito, ang korte mag-ayos yan, iimbestigahan yung asawa mo, saan ba siya nagkukulang. Sila din magbibigay sa yung, anong tawag doon, holo. Yes, kasi alam natin babae hindi pwede mag-divorce sa Islam, di ba? Pero pwede siya mag-request. Kukuha siya ng judge or kukuha ng imam na sila yung magpa-file ng divorce para sa kanila. Pag napatunayan na yung lalaki talaga is injustice na, wala na, pinabayaan ka na, hindi ka na talaga sinusustentuhan, i-check din kung bakit. Baka mamaya walang trabaho si lalaki pala, nagbabanat ng buto, naghihirap din. So, aalamin din yan lahat, inshallah. Sa korte yan. Sana na nabigay namin yung sagot sa iyo, inshallah. Sa Pilipinas, baka punta ka sa office na mga ganon, OWA, sa Muslim Affairs. And i-share mo doon yung problema mo, inshallah, na magharap kayo doon mag-asawa at sabihin mo sa kanila yung sitwasyon mo. Sila magbibigay ng solusyon sa iyo, inshallah. Sa buhay mag-asawa ba ang salitang maghihiwalay na ay maganda? Sa lalaki, mabibilang yan. Hindi pwede magbiro. Kahit pabiro lang. Gusto mo, iwalayin kita. Counted na yun. 3 lang ang bala ng lalaki. Pag 3 beses niya sinabi, lagot. So, ingatan ng lalaki yung kayang bibig na magsabi kahit biro lang na hiwalay na tayo. Sa babae, kahit 1 milyon niya sabihin yan, walang problema. Papasok sa kanan tenga, lalabas sa kaliwa. So, hindi yung counted. Kasi ang divorce ay nasa lalaki. Ang may hawak ng divorce sa Islam ay lalaki. Bubunot na ba tayo? Si Aisha. Ano po ang hatol sa lalaking Muslim na pinutol ang komunikasyon sa kanyang asawa, babae, at paghinto ng sustento lalo po sa mga anak? Ganon din yun, court. Kasi hanapin, mamaya patay na pala si lalaki na sana, mamaya patay na pala hindi na pala, wala na pala, kaya mo nasa abroad, yung pala patay na. So, court talagang gagawin yung mga judge sa Sharia law. Sila din mag-iimbestiga kung bakit siya hindi nagpapadala, ilang buwan na ba, karapat dapat na ba sa babae na hiwalayan na yung ganyan. Iimbestigahan nila yan. Pag approve, pasado yung mga injustice na ginawa sa'yo ng lalaki, minsan sila na mag-file ng divorce sa'yo. Yeah, para wala na yung lalaki, kasi walang kwenta. So, mga judge ang gagawa yan. Kaya nga yung mga judge dito talagang todo mga security nila. Kasi baka mamaya mga lalaki magkaroon ng galit sa kanila. Gayang ka-justice ang Islam Alhamdulillah, buhay pa po. Okay, buhay pa naman daw Patay lang talaga sa sustento. Well, maraming mga lalaking ganyan talaga.
kumpara sa mga ibang lahi o Arabo na talagang marunong magbanat ng buto sa labas, ang babae ay sa bahay lamang. Sila talaga nagtatrabaho. So, unlike sa atin sa Pilipinas, alam ko maraming mga tambay sa atin, mga magaling lang magdagdag tapos wala din kwenta. Si babaeng pinapagastos. Well, bawal, hindi kasama 'yon. Yung babae, ang pera niya, 'di ba? Ako, 'di ba? Mataas ang sahod ng nurse. Wala din ako magawa kahit pupunta siya, papasok siya sa loob ng Gucci or Aldo ang pinakamura siguro. Hindi ko to pinopromote. Pero pag pumasok siya sa shop na yon at bibili siya sa mga mula sa pera niya, wala na akong magawa doon. Titingin na lang ako, mag-a-advise na lang ako na sana tipid-tipid. Pero pag pera ng lalaki, ayun, gastos mo din lahat. Pero kung mag-share si babae din, alhamdulillah, may mabuting puso, tinutulungan niya ang kanyang asawa, walang problema din doon. Sa Islam po ba, may kasalanan ba si lalaki kapag hindi magsustento? Yes, obligado sa lalaki. Ano siya? Ito ay kanyang nasa shoulder niya. Kailangan niyang hanapin ang sustento ng Allah, ang biyaya ng Allah sa kanyang pamilya. Kasi sa tanda ng mga lalaki, sa bawat sinusubo mo, sabi nga ng propeta, sa bawat nilalagay mong pagkain sa bibig ng asawa mo, sa pamilya mo, ito ay isang sadaka, charity. Hindi na alam? Charity to. Gusto man sadaka, yun ang gawin mo. Imagine mo, pamilya mo yan, kailangan mo, ikaw naman talaga dapat magbibigay ng pagkain dyan. Pero plus, may reward ka pa sa Islam, may sadaka pa yun. Saan ka makakita ng ganun? Kahabag ang Allah ka yung kamawain. Binigyan ka ng reward sa lahat ng bagay na gagawin mo sa pamilya mo. Ibang lahi po siya, Ustad. Okay, kung ibang lahi siya, parang naamoy ko kung anong lahi din yan. Marami talaga ibang lahi din na ganyan, justice, hindi nagano. Pwede na tayo muna mag-ano sa Quran, sa mga nanonood, para, kasi yung tanong yata mukhang marami. So habang nag-enjoy tayo sa mga Q&A, nare-refresh din yung utak ko, medyo na-exercise yung mga dating na nalalaman ko. O kahit hindi ko nalalaman, at least matuturuan tayo mag-search. No? At kayong mga babae nakaalam nito, i-share nyo din sa iba. Kung may nakilala kayong sister na problema, kasi marami kayong sigurong kilalang mga kaibigan yung babae na ganito ang problema, asawa daw, hindi nagsusunod. Alam nyo na, huwag nyo na sabihin, ay punta kayo kay, punta kayo dito, punta kayo kay Ibrahim Casey. Huwag na, sa court na. Punta kayo sa court. Another question po about idda. After ng talak, kailan mag-start ang bilang po, syukran? Pag naghiwalay na kayo, yun na mismo, pag sinabi ng talak, wala na kayo, then mag-i-start ng idda sa'yo. Ng 3 period. Sinasabi na 3 buwan, yes. 3 period. After nangyaring 3 idda mo, 3 period, buwan ng dalaw, inshallah na tapos na. Alhamdulillah, wala ka na kayo. At pwede ka na saka mag-asawa ng iba. Pero mahabang usapin din niya. Kasi kapag unang talak niya pa lang yun, okay, may idda ka. Hindi ibig sabihin uuwi ka na din sa bahay nyo. Kasi mga iba daw pinapauwi, di ba? Panoorin yung kay Ustad Abdul Rashid Angeles. Yan ang export dates niya. Sharia law siya sa ustad sa Sharia law. So yan din ang atin nalalaman na gawain minsan sa Mindanao, pinapauwi na daw yung babae sa nanay. Hindi ganon. Mag-i-stay pa rin siya sa asawa niya. Tignan mo yung rahma, yung awa ng Islam, yung awa ng Allah sa kanyang mga alipin. So kahit naghiwalay na, andun pa rin yung babae. Pwede pa rin sila magsama sa isang bubong, wag lang nasa kanila na yun kung hindi sila, siyempre hindi sila magtatabi. Kasi once na may mangyari, ibig sabihin nagbalikan ulit. Di ba? Tignan mo yung habag ng Islam. Ayaw niya ng divorce. Kahit pinahintulutan, ito yung paalam natin sa mga Kristiyano, sa mga ibang religion. Bakit ko lagi nababanggit ang Kristiyano? Kasi sila lang naman ang bumabato sa atin eh. So, para ma-educate sila, ang sinasabi natin dito, kahit pinayagan ng Islam ang divorce, ay hindi naman ibig sabihin na abusuhin. Gawain ng mga ibang tao na. Kasi tandaan nyo, pinakagustong-gusto yung shaitan na gawain ay divorce. Alam natin si shaitan, everyday may meeting siya. Tayo, ngayon lang tayo may meeting na ganito. Please lang. Pero si Shaitan, araw-araw siya may meeting at tinitingnan niya sa mga kampo niya o mga trabahador niya o utusan niya kung sino may the best na gawa para sa kanya. So, tatanungin niya isa-isa. Yung isa sabi niya, ako ay nagnakaw. Next. Yung isa, ako ay nautusan ko yung isang tao pumatay. Next. Yung isa, ako ay hindi umalis sa 2 mag-asawa hanggat napaghiwalay ko sila. Anta, ikaw. Ikaw ang hinahanap ko. Sa'yo na ang corona. So yun ang pinakagustong-gusto ni Shaitan is yung divorce. Bakit? Kasi once na naghiwalay yung 2 mag-asawa, ang anak ang kawawa. Isa na din akong produkto ng isang anak na kawawa. Tingnan mo nangyari sa buhay namin. Hanggang ngayon, may bakas pa rin ng... Hanggang ngayon, sino may sabi maayos pa ang buhay namin mga kapatid ko? Hanggang ngayon. Yan ang nagagawa ng divorce. Sira. At pwedeng maano yung bata, magrebelde, kagaya ko. Huwag niyo ako kayain.
So, meaning po, if talak na sila, tapos sa loob ng idda may nangyari sa kanila, so nakabaliktad. Yeah, nagkabalikan kayo. Sweet nyo pa rin. Ano akala sa isa't isa? Maggamitan lang? Hindi, nagkabalikan kayo. Yan yung awa ng Allah. Tingnan. Ibig sabihin, may gusto pa rin kayo sa isa't isa. Choose lang yung ano nyo, yung pagtalak-talak. Pero isang bilang na si lalaki, ha? Naka-round 1 na siya. Round 2 ng talak niya, another, may chance. Round 3, kalas. Hindi ka na pwedeng bumalik sa kanya hanggat hindi ka muna mag-asawa ng iba na mahal mo talaga at may mangyari talaga sa inyo at biglang nangyaring nag-divorce na naman kayo dun sa bago mong asawa at saka ka lang pwedeng balikan ni ex mo. Yun, bilang parusa sa isang lalaki sa kakatalak-talak niya. Okay po, malinaw? Kung wala na pong katanungan, mag-start na tayo. Ilan ba yung mga kukuhanan natin na bilang ng Quran? Ano, admin? Magano na tayo? Ilan sila? Hindi nila kinaya yung topic, sobrang bigat. Baka umalis yung mga lalaki. Sorry ha, pero patas tayo. Pinangiti natin yung babae, pinangiti din natin yung lalaki. Isang bilang lang po, tapos hindi na sila hiwalay after nun. Okay, yes, isang bilang. Tapos nagsama ulit sila, may nangyari. Tayo, nagsama pa rin kayo. Check nyo na mabuti sa mga videos ni Ustad Abdul Rashid. May mga haba siyang topic patungkol sa mga ganyan. Na talagang may dinagdagan pa siya na nangyayari sa sitwasyon sa Mindanao, sa Pilipinas. Kasi minsan may ibang sitwasyon dito sa mga Arabo. Iba din yung sitwasyon sa Pilipinas. So, paano ba yun? So, doon yung mapapanood sa kanyang video kasi may experience siya. Hindi ko sinasabi may experience siya. Yes, may experience siya sa pag-aaral, I mean. May experience siya. Buti naalala ko yung Tagalog ko na ayos ko. Okay po, syukran po. Jazakallah khair po. Very well said. Alhamdulillah, syukran. Parang nabigyan ng konting linaw. Pag buntis naman, nakipaghiwalay, ang kayang pa hanggat sa mga anak siya. Ang edad niya hanggang sa mga anak siya. Okay. So, 1 mula 1 hanggang 30. I-click na natin 3 beses, okay? So, una, practice lang yon. Second, practice. Third, yun na talaga kung anong lumitaw na number. Para alam nyo, nag-random siya. Alam nyo na hindi to peke, hindi din to peke siguro. Ano to, application na pipili siya ng numbers. Okay, start na natin. Sino mananalo ng Quran reading pen? By numbers kayo makikilala sa... Kasi kung sino una, first come, first serve, yung mga nalista dito. Okay, inshallah, mag-start na tayo. Oops, nawawala. Okay, 1. Okay, number 2 lumabas. Hindi ka nanalo, ano yung pa natin? 2. Last na number na ito, last click, siya yung mananalo. 5. Si number 5 ang nanalo. Si number 5 ang nanalo. Para makilala nyo kung sino yon, ipopost natin sa FB page ng Mopa Academy. Inshallah, congratulations sa iyo kung sino ka man na nanalo. Abangan nyo lang sa post kung sino po yon. Alam ko medyo exciting. At after nito, abangan nyo kung sino nga ba. Syempre, gagawa nila muna ng magandang background, magandang pangalan para congratulations sa iyo mula sa Mopa Academy. Sa sponsor ito ng Mopa Academy. Maraming salamat sa kanila. Huwag yung kalimutan mag-join po dito. 30 po kayo, please lang. Sana po mag-enroll kayo. Ito ay para sa inyo, hindi po para sa amin. Na balang araw kayo ang papalit dito sa trono ko dahil may mga iba sa inyo na mas magaling siguro magsalita, mas magaling magtagalog, mas magaling sa public speaking, mas magaling sa communication skills. Baka may iba sa inyo nag-masscom, may iba sa inyo mas magaling magsalita sa public o magsulat ng libro. So, mag-aral kayo dito sa Mopa Academy ng Da'wah Training Course. Napakadali. Anong oras na gusto mo, available ka. Buksan mo lang ang account mo, puntahan mo yung video, panoorin mo. Andun na yung quiz exam. Sumagot ka na kapag naalam mo na. Kuha ka ng certificate. Inshallah, naging member ka dito na may natutunan ka sa Da'wah Training Course na ito. Mahaba ang pinanggalingan nito siya sa mga shortcut na mga duat natin na may natutunan sa 20 years na pagdadawa. Last time napanood ko ang MOPA, yung hindi pa nabubuo ang MOPA, 2015 yata o 2014, yun na CD pa noon ha. CD, DVD, binibili. Binigay lang sa akin, tapos piniplay ko pa noon. Ang napapanood ko dito yung daiyan na si Abdurrahman Green, na isang British na balik Islam, na siya yung nagturo nito din, isa sa ganitong technique ng pagdadawa, na sa loob daw ng 25 years niya na experience, ngayon nalaman niya doon kung ano din yung mga mula sa Quran at Sunnah na kailangan natin i-apply na strategy din sa pagdadawa, na pagkakausapin mo yung tao, paano ka mag-start, paano mo siya makausapin, mahihain ka ba, paano kayo mag-start, anong unang itatanong mo, saan kayo pupunta na topic. So lahat yung tinuturuan ng Mopa Academy kung paano maging best na daya, inshallah, na maging kayo ang papalit dito balang araw. Hindi habang buhay ay tumatagal yung mga buhay ng ating mga mangangaral. So, sinong papalit kung hindi kayo din? Alam natin wala ng propeta ang darating pagkatapos si Prophet Muhammad. Kaya hindi ibig sabihin ang trabaho ng mga propeta ay na-stop. Kung hindi, nilagay sa balikat natin ng mga Muslims ang trabaho ng mga propeta. Kaya hindi man tayo propeta, pero tayo ay mga tagapahayag din, paabot ng mensahe. Dahil ang gabay ay nasa Allah, wala sa atin. Okay?
tayo lamang po ay taga-share ng mensahe ng Islam. So hanggang dito lang po. Kung wala na po kayong katanungan, maraming salamat sa oras yun. Naka isang oras na tayo. Alhamdulillah kung saan ito yung gusto nila na dumaldal tayo ng isang oras. So maraming salamat sa inyo at tayo ay So ingat po kayo. Sana po nagbenepisyo kayo dito at i-share nyo ngayon. Sana naliwanagan kayo kung wala na ba akong pagkukulang sa mga na-share ko dito. Kung meron pa siguro, abangan nyo na lang din sa aming page o sa aming FB page yung mga patungkol pa sa ganitong topic. So ingat po kayo at maraming salamat. Hanggang dito lang po siguro. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.